Good morning guys. So meron tayo ditong Toshiba satellite na uh, netbook ano. So hinatid dito sa atin dito sa bahay. So ang problema daw nito guys is biglang nagla-lock yung screen at saka nag-shutdown. So lock lang siya, although hindi siya shutdown, kumbaga nagla-lock lang. So try natin ito guys, troubleshoot natin kung ano yung problema nito. So para makita nyo kung ano talaga yung problema, so try natin i-on natin and then para ma-observe nyo kung ano yung problema. Alright? Alright guys, try natin i-on and then i-observe natin kung ano yung problema niya, bakit siya biglang nag-shutdown, and then kung paano natin inayos itong problema na to. So para sa akin guys, marami na akong na-encounter nito, so basic lang naman ito, no? So mamaya pagitan natin kung ano talaga yung cause niya at saka paano natin ayusin. So ayan guys, nakita niyo, so bigla siyang nag-off, no? So hindi natin ginalaw, so bigla siya nag-lock. So kita niyo na dito guys, yan. So nakailaw pa yung indicator ng battery niya at saka naka-on pa. So ang problem lang talaga nito guys is bigla talaga siyang mag-shutdown or naka-lock. So once na buhayin natin ulit, so nasa sign in na siya. So yan. So buhayin natin ulit, yan. So automatic siya nag-sign in. Ayan. So hintayin natin. So yan. So sign in na lang siya, hindi na siya yung nag-welcome na yung Windows, ano. So ito yung problema niya guys, yung sa PC na to. So yan. Kung nagsha-shutdown niya automatically, hindi na tayo bubalik sa ganyan. So nagla-lock yung screen niya guys. So dapat yung so ito yung problema natin. So ito yung ayusin natin ngayon guys. I-troubleshoot natin. So ayan, nagla-lock na naman siya. So kita nyo, so nagla-lock na naman yung screen. So ito yung problema natin. So tara, ayusin na natin guys para malaman natin kung ano yung problema. So yan, hintayin muna natin na mag fully shutdown ito ng dalawang power na to, kasi actually pag nagla-lock yung screen, so mag-turn off itong dalawang indicator light yan. So yung natira na lang is yung sa battery, yan, mag-blink yan minsan. Alright, so try natin. So ito na siya guys. So first na gawin natin dito guys, kasi marami na akong na-encounter na mga ganito, ano. So bigla na nagla-lock. So first na gawin natin dito is tanggalin natin itong lock ng battery nya. Yan, tanggalin natin yan. So magkabilaan yan, dito na side at saka dito na side, kasi kita nyo naman, so walang lock, hindi katulad ng ibang mga laptop na may lock dito siya. So ito siya, wala, iba yung lock niya, kumbaga ito naka-bolt siya. So tingnan nyo, hindi natin yan mahugot. Yan, hindi natin yan mahugot, kaya ito nung gawin natin. Right, so tanggalin natin, ano. So tanggalin lang natin yan. Tapos yung isa, yan. So yan, tanggalin natin. Ayan, diba? Basic na lang. Yan, so natanggal na siya. So after na matanggal guys, so buksan natin yung battery. So tinanggal na natin yung battery nya. Ito,
So buksan natin na wala na siyang battery, ano. Then i-observe natin kung ganun pa rin ba, maglalak pa ba yung screen. Then automatic siya mag lock, then shutdown. So try natin ulit if ganun pa rin ba ang mangyayari. So after natin matanggal itong battery, ano. So observe natin. So ayan guys, bukas na siya ulit. So observe na lang natin kung magta-turn off pa ba. So observe natin kahit ng mga 5 minutes. So kanina hindi pa dumating, di ba, ng 5 minutes, nagla-lock na siya. So ngayon observe natin na ilang segundo siguro or oras, ganyan. So fast forward na lang natin if ganun pa rin ba yung mangyayari. So kadalasan talaga guys sa mga ganitong unit, ano, lalo na sa katagalan, so minsan talaga ito talaga yung magkakos ng problema, itong battery lang. So akala natin sira na yung motherboard or etc, kung ano yung problema ng unit nito, pero kadalasan talaga, lalo na kung matagal na ang unit, and then matagal na din di gumagana itong battery. Once kasi guys na magkaroon sila ng contact ulit, kaya automatic maglalak yung tawag na to, Windows natin. So automatic siya maglalak. So sa ngayon observe na lang natin if ganun pa rin ba ang mangyayari. Atin yan guys. So hayaan natin kung saan abot. So usually diba pag ganyan, so pag nagpapalit tayo kung anong gagawin natin, so naglalak siya. So ngayon hayaan natin if ganun ba yung mangyayari. Observe natin guys. So yan, as you can see guys, di na siya nag-shutdown, ano, at saka di na yung naglalak yung screen. And then may nakita ko dito sa update niya guys. So yan, so may update siya. Yan, touchscreen pala itong unit na to. So yan, may update siya. So mamaya i-install natin yan. So wala namang problema kung may update lalo sa Windows 10. So okay lang yan, at least ma-update mo. So yan, install natin yun mamaya. Right, so wala na tayong battery guys. So tinanggal na natin yung battery. So wala na siyang battery na na-detect. So ilang minuto na, so di na siya naglalak. So observe pa natin. So halos magti 10 minutes na itong naka-on, no? So di pa siya nag-turn off. So shoutout pala dito sa videographer natin na si Bern, sa biyahe ni Bern. So siya yung nag capture nito o yung nag-cover ng during sa racing time. So shoutout biyahe ni Bern. Di pa rin siya nag-shutdown. So ganun lang yun guys. So ito lang yung problema, na yung battery lang. So suggest natin kay client is if pwede palitan natin or tanggalin na lang natin ito. Hindi na lang natin ito ibabalik kasi wala din naman ito. Kumbaga dead na din ito eh. Hindi na magagamit ng client. Saka palagi na lang maglalak if ilagay natin ito. So yan lang, yun yung problema ng unit na to guys. Fix natin, balik na natin yung mga bolts na tinanggal natin para ma-PM na natin si client na okay na yung kanyang PC. Pero bago yan, linisin muna natin ito para maging okay na. Alright, so bago natin isa uli, so linisin muna natin guys kasi marami pang alikabok ko. Nakita niyo. So marami pa siyang alikabok.
Right, so linisin muna natin. Shutdown muna natin guys bago natin lilinisan ito kasi maraming mga alikabok yan. So shutdown muna natin ulit, linisan natin kasi mahirap naman kung linisan natin, lalo na ito touchscreen kasi guys. Ayan, so mahirap kasi kung linisan natin touchscreen, baka magka-problema pa. So dapat linisan natin na naka-turn off lahat to. So yan, shutdown muna natin, factory shutdown. So close muna natin ito. Yan, tapos ito yung update, okay lang yan guys, hindi muna natin i-install, mamaya na. Right, so shutdown. Right, so kanina locking siya, so ngayon shutdown na kasi yun ang talaga yung fracture, no? Right, so always remember pala guys, pag na-shutdown kayo ng unit, so kailangan tapusin itong mga lights nito, kailangan naka-turn off lahat bago niyo i-close o i-close itong screen nya. Ayan, pag wala na, so pwede na. Alright guys, so ito, tapos na natin itong cleaning, no? So na-clean na natin. Ayan, so kita nyo wala na yung mga alikabok, pwede na tayo manalamin dito. Yan, so yung mga dark spot na iba nito, yung matitigas na bagay na guys, yan, lalo kung mga touchscreen, so wag na natin pilitin yan, natanggalin yan kasi matigas na yan. So babayaan lang natin yan. Yan, yan na yan, goods na yan guys, okay na to. So PM na natin sa client na okay na. So sa mga baguhan pala dito sa aking channel guys, so don't forget to like and subscribe, and then please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video natin about sa mga laptop na mga problema, basic troubleshooting. Alright, so that's it, thank you.